So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayong araw pala no, ay araw po ng Davao. So, as usual, pag araw ng Davao, magsasalita po si Mayor. So, sino po yung Mayor ng Davao? Si Baste Duterte. So, ito no, nagkalat po ng katangahan at saka puot at galit itong si Baste doon sa kanyang speech at minura na naman po ang ating Presidente Bongbong Marcos. Ito ang point pilitin natin itindihin. Siyempre, yung tatay mo nga naman pinakulong, 'di ba, sa ibang bansa. So magagalit ka po talaga. Pero ang point natin dito mga streetwise no, hindi ba naintindihan ni Baste na kaya kung ano man ang nangyari sa pamilya nila ngayon ay wala namang ibang dapat sisiyan kundi ang mga sarili nila? Ginawa po ng mga Duterte sa sarili po nila yan. Kaya wala silang karapatan na sisihin kung sino man, kung bakit nakakulong ngayon si Digong. Di ba? Sino ba nang gulo sa Pilipinas? Sino ba yung uhaw sa kapangyarihan? Sino ba yung umabuso? Di ba? At sino ba yung, di ba, yung nag-udyok ng kudeta? Di ba? At sino ang pumatay ng tao? Di ba kayong mga Duterte? Kaya huwag kayo magpapavictim dito. Pero by the way, pag-usapan natin yan, no? Ito yung kanina. Ito, yan. So, ito sabi dito, Davao City Mayor Sebastian Duterte criticizes President Ferdinand Marcos Jr. over the illegal arrest of his father, former President Rodrigo Duterte, saying Marcos will never be loved by Duterte supporters. He said during his speech at 99th Araw ng Davao celebration on Sunday, March 16. Okay. So, hindi daw po mamahalin. Hindi daw po mamahalin ng mga DDS si PBBM. So, okay lang. Ano naman ngayon? Di ba? So, ito so, ang sabi nga po ni Baste, illegal daw po yung pagpapaaresto kay Digong. Okay. So, by the way, no, babalikan natin yan may papakita lang akong video dito. Tingnan nyo to. Kita matingalang. Kay kung ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa toa, mudaot o mga pamilya, mga komunidad. Yes, ayun na naman, tungkol na naman sa droga. Ayan na naman. Mga inosenteng kinabuhi! Ayan na naman, So, ayan So, drug tagging na naman ito, no? So, ito, daanan ko lang to, no? Well, actually, no? Syempre tayo, pro-government tayo. Pero pag minsan po may mga statement po na palpak, ang administrasyon po na to, i-call out natin. So, ngayon kasi, no, ang sabi dito ni Baste Duterte, di ba? Kung sa administrasyon po daw na to, kung ang pagbabawal daw po na gamot, para daw po pandagdag ng trabaho, para daw po sa kanila, nakakasira daw ito ng pamilya. Well, actually, totoo naman, sabi ni Baste dito. Actually, totoo naman. Diba? Kasi po, itong si General Marbil ba? O si Marbil, no? O General Marbil, sinabi kasi ni Marbil yan eh. Diba? Ang yabang pa ni Marbil nun, diba? Na, ang shabu ay ginagamit minsan yan para sa mga overtime. Para makapagdagdag ng oras sa trabaho. Well, makababayan, sabihin na nga po natin totoo yun. Pero hindi po appropriate na sabihin po yun na isang chief PNP. So ngayon, syempre, mabubutasan po kayo dito. Di ba? Well, sana next time, pakiayos lang po yung statement. Isipin mo chief PNP ka, sasabihin mo yun, na ang shabu ay para pampalakas sa trabaho, para dagdag oras. So, mali pa rin talaga. Kaya ito, na naging parte ito ng speech ni Baste kanina, na, di ba, kita nyo, di ba, nabutasan kayo dito. O, di ba? So, ngayon mga streetwise, ito yung sinasabi ko nga. Okay. Balikan natin ito sinabi nga ni Baste. Di ba? Na ang sabi nga ni Baste, illegal daw po yung pagpapaaresto nga kay Digong. Ito. Yan, di ba? Sabi niya, illegal daw. Ngayon ito, alam ko na content ko na ito ng ilang beses na. Pero syempre, balikan natin to, no? Una sa lahat, mga babayan, wala pong illegal po na nangyari po sa pag-aresto kay Digong. Tanga-tanga lang po talaga itong mga Duterte follower, pati rin itong mga Duterte camp. Kasi nga po, di ba? Ginagawa nyo tanga lalo yung mga supporter ninyo. Dapat po kasi na-explain ninyo kung ano ba yung naging basihan kung bakit po inaresto si Digong. O bukod nga po sa crime against humanity, meron po pinagbasihan po na batas po ito. For example, ito. Republic Act 9851. Palagi ko itong binabanggit. Batas po ito 2009. So sabi dito
Ito yung title pala muna. Yung title ay an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. So sabi dito sa jurisdiction nakalagay dito sa bandang baba, in the interest of justice, di ba? The relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. So kung may kaso na po sa ibang bansa regarding po sa crime against humanity, pwede pong i-turn over po ito ng gobyerno. So meron pong batas na pinagbasihan po yung pagpapa-aresto po kay Digong ng Interpol. Di ba? So fake news na naman si Basti. Kayo namang mga dides, mga tanga kayo. And by the way, mga kababayan, na nakakatawa dito, yung jurisdiction na sinasabi nila. So tandaan po natin ito ito Supreme Court to Supreme Court decision ito. Supreme Court and Bank. Pangilinan, Drilon, di ba, versus versus Duterte ata to, no? So 2021 ito, no? March 16, 2021. So nakalagay po dito sa number sa number 19. 'Di ba? Ito malinaw to, Supreme Court decision to, Withdrawing from the wrong statute does not discharge a party from the obligation it has incurred as a member. Article 127 number 2 provides, 'di ba? A state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligation arising from this statute while the party was it was the party to the statute. Ang gulo ko magbasa. By the way, di ba? Ang linaw naman dito na kahit po tayo po ay nag-withdraw, hindi po madi-discharge yung mga kaso po na naisampa kay Digong. So ibig sabihin nun, from 2011 hanggang 2019, meron pong jurisdiction po ang ICC sa Pilipinas. Napaka-basic naman kasi nito Ito Supreme Court decision ito. So kahit na mag-tumbling-tumbling po itong mga Duterte follower na mag-petition sila dyan sa Supreme Court, talo pa rin po talaga sila. Ngayon ito ngayon. Ngayon ito explain ko lang. Merong sinasabi dito yung mga Duterte fanatics, yung regarding sa nakita ko to kay SAS Sa Article 59 naman dito ng Araw Statute ng ICC. Ito, kinuntent din ito ni Libayan. Bobo rin itong si Libayan Actually si Libayan, abogado. Pero minsan po, tanga-tangahan minsan. Tingnan nyo ito sabi dito. Ito yung sinasabi nila Article 59, arrest proceeding in custodial state. Sabi dito sa number 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with law of that state that the warrant applies to that person. The person has been arrested in accordance with proper process and the person's rights have been respected. So ngayon, na sinasabi ngayon ng mga bobong mga DDS, hindi daw po sinunod yung Article 59 ng ICC nung inaresto daw po si Digong. Kasi dapat daw po, demand daw po sa proper judicial authority yung pag-aresto kay Digong. Ibig sabihin nun, dapat dumaan ng korte. Alam niyo mga kababayan, alam niyo, bobo po sila. Alam niyo kung bakit? Bakit susundin ito? Hindi na nga tayo member ng ICC. Di ba? Nakuha niyo yung point. Pagdating sa jurisdiction, 2011 hanggang 2019, meron pong jurisdiction ng ICC. So, pwede natin sundin yung proseso ng mga panahon na yon. So, ibig sabihin nun, nangyari po yung crime against humanity po sa Pilipinas, 2016. So, may jurisdiction. Ngayon, ang tanong dito, bakit nyo ipapasok itong procedure ng pag-aresto kay Digong? Ano to ng ICC Procedure ito ng ICC. Ang akala ko ba, wala na tayo sa ICC. Hindi na tayo membro ng ICC. Tapos ang gusto nyo ngayon, sundin itong Article 59? Napaka-bullshit naman nun. Pag pabor sa inyo, gusto niyo. Pag hindi pabor sa inyo, ayaw ninyo. Di ba? Magulo. Ang gulo nito. Kaya nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, kailangan po natin gamitin ng kokote natin, especially itong mga DDS po na to. Di ba? And by the way, mga kababayan, ito nga po yung video. Tignan nyo to,
Ito kanina lang to. Ito yung sinusumbat lagi ng mga Duterte fanatics at saka ng mga DDS. Yung sinabi nga po ni Baste. Tingnan nyo to ha. Ito kanina niya lang sinabi to eh. Panoorin nyo to. Amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Wis! Tapang-tapangan na naman. Ayan ka na naman, Baste eh. Yung tapang mo hanggang Davao lang eh, puta. Alam niyo mga kababayan, no? Si Baste po, 'di ba, hinamon niya po ng sampalan si General Torre, 'di ba? Tapos ngayon mga kababayan, nung nalaman po ito ni General Torre, pinuntahan po si Baste sa isang event kung saan nga po aatin si Baste. Hindi pumunta si Baste. So actually, no, yung mga pamura-mura ni Baste, yung mga panakot-takot ni Baste, wala po yan. Hanggang dyan lang po talaga yung mga yan. Oh, actually kanina no, nung pinapanood ko nga kanina yung speech nga po ni Baste, napansin ko na naman po talaga no, pansin na naman po talaga yung appeal to the emotions. Alam niyo no, alam ko 'yan eh. 'Di ba? Ito yung ginawa ng ano eh. Kapag ang tao po kasi or ang isang naratibo ay natatalo po sa diskusyon at ginagamitan po ng lohika, ang pinanlalaban po palagi appeal to the emotions. So para sa akin pagdating po sa mga diskusyong logical, kapag pag sinasagot na po kayo ng emosyon, talo po 'yon. Parang ito, 'di ba? Pagkatapos niyo magpakasasa, pagkatapos ninyong abusuhin yung kapangyarihan ninyo, 'di ba? Pagkatapos niyo punuin ang pasensya ng gobyernong ito, magpapaawa kayo. Come on. 'Di ba? Ayun po ang totoong bullshit. So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Baste na ito na naman, nagmura na naman siya, nagkalat na naman ng fake news, di ba? Yan no? So ano nga po masabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan din po sa Team Replay, di ba? Pa-like, pa-subscribe, hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye!